Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, bumabaliktad na ang mundo ng mga Duterte. Kung noon, si Digong ang naglitis dito kay De Lima, ngayon si De Lima ang isa sa mga prosecutors dyan sa impeachment trial sa Senado. Naku po, yari si Sara dito. Talagang, ang sabi nga ng mga netizens paparating na tayo sa exciting part. Siguradong didikdikin, siguradong tutuluyan ni Leila De Lima, ni Shell Jokno, at ng iba pang miyembro ng prosecutors itong si Sara Duterte dyan sa impeachment trial. Ang tanong, kahit gaano kagaling ang prosecutor, ka-coffee, kahit gaano kagaling yung grupo nila De Lima, kasi no doubt naman yan mahuhusay yung mga yan yung miyembro, ka-coffee, ng prosecutors, no? Ang mga miyembro ng prosecution, at yung mga prosecutors, ka-coffee, once na umusad na yung impeachment trial dyan. Kahit gaano kagaling yung mga abogado na yan ng HOR, ang tanong, pakikinggan ba ng mga kaalyadong senador dyan sa Senado ni Sara Duterte? Pakikinggan ba ni Bato yan? Pakikinggan ba ni Bato ni Bongo? Pakikinggan ba ni Robin Padilla yan? Pakikinggan ba ni Marcoleta yan? Yung mga argumento? Kahit gaano katibay ang ebidensya ni Leila De Lima, ni Shell Jokno at ng iba pang miyembro ng prosecutors sa impeachment trial, boboto ba para ma-convict itong si Sara Duterte? Boboto ba si Amy Marcos para ma-convict si Sara, si Bongo, si Bato, si Robin Padilla at ang ilan pang senador? Yan ang malaking tanong. Yan ang babantayan natin. At once na hindi nila tingnan ang merit ng kaso, sisingilin natin sila. O bakit kayo bumoto sa acquittal ni Sara? Malinaw na malinaw ang tibay-tibay ng ebidensya na winaldas niya itong confidential funds. Bakit inakwit niyo pa rin si Sara Duterte? O balikan yan sa susunod na halalan. Di ba? O sige. Bumabaliktad ang mundo nito mga to Biruin mo, di ba? Kayo yung dati nasa rurok ng kapangyarihan, ngayon kayo na yung iniimbestigahan. Bilog talaga ang mundo Paikot-ikot lang itong mundo headline ng ABS-CBN at kaliwat ka ng pahayagan. Kahapon pa ito, ka-coffee, itong balita na to. De Lima on joining prosecution team versus VP Sara. Sa tingin ko, makakatulong ako. Ako, no doubt kay De Lima. Abogado Makatutulong talaga yan. Makakadagdag siya para ma-convict itong si Sara Duterte dyan sa impeachment trial. Former Senator Leila De Lima said Wednesday she accepted the offer to join the House of Representatives prosecution team against Vice President Sara Duterte because she believes she can contribute to her successful prosecution. Uy, galit na galit siguro ang mga Duterte ngayon Si Harry Roque, di ko ma-imagine may nagsalita na ba si Harry Roque? Yun ang yun ang inihintay ko Kasi galit na galit siya kay Leila De Lima, di ba? Ang sinabi noon ni Harry Roque, you may rot in jail in the rest of your life. Yan ang sinabi niya Ano kaya ang reaksyon ngayon ni Harry Roque? Na yung best friend niya, si Sara Duterte, si Leila De Lima ang magdidiin at magdidikdik sa kanya dyan sa Senado. Ano kaya ang reaksyon ni Roque dyan? Ako, pahiyang-pahiya kayo dyan Yung sinasabi niyong mabubulok sa bilangguan, ayan na, bumangon. At magpapakonvict kay Sara Duterte. Kaya yung mga pink, mabait sa administrasyon ni PBBM. Hindi naman lahat, ka-coffee. Yung mga dilawan, bumait Kasi during this administration ni PBBM, nakalabas si Leila De Lima. Di ba? Na pinag-initan ng panahon ni Digong. During this administration, nakulong si Digong dyan sa ICC. During this administration, nakulong si Kibuloy. Di ba? Ano pang hanapin mo? Sobrang patas nitong gobyerno. O during this election, recent elections, ka-coffee, dinaya ba? Nakakita ka ba? May nagsabi ba na dinaya? Nagkaroon ng massive na dayan? Wala ka makita, maliban kay Amy Marcos. Kasi kung dinaya yan, edi sana, naging 8 derecho style yan. Di ba nung panahon ni Digong, 8 derecho? Lahat ng dilaw, lahat ng pink, derecho sa Enidoro. Hoy, baka nagkaroon ng dayaan doon. Ngayon, itong recent election, nagkaroon ba nag-intervene ba ang presidente? Nagkaroon ng intervention para manipulahin ang resulta ng eleksyon? Hindi. Kasi kung minanipula niya yan, hindi papasok si Marcoleta, hindi papasok si Bongo, hindi papasok si Bato, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, hindi magsisipasok yung mga yan. Kundi, alyansa all the way yan. Walang dayaan. As contrary doon sa pinapalabas nila na nagkaroon ng dayaan. Oy, nako, kinakarma na kayo. Ito na Tinawagan
Tinawagan si Laila de Lima ni Speaker Martin Romualdez Tinawagan. Inalok sa kanya ang posisyon. Which is magandang move, Ka-Coffee. Magandang move yan. Hindi niyo pwedeng mabash si Romualdez dyan, si Martin Romualdez. Magandang move ang ginawa dito ni Martin Romualdez. Kasi alam niya na makatutulong si Laila de Lima at si Shell Jokno. No doubt, regardless sa kulay nila, pink ba sila o dilaw nila, si Shell Jokno, maganda ang performance. De Lima, who is now the first nominee of the Mamamayang Liberal or ML party list, said she can also use her experience as a senator and Secretary of Justice in achieving their preferred outcome of the trial. Ano bang objective? Ano ba yung preferred outcome? Ma-convict si Sara Duterte. Yun naman talaga ang pinakapakay niyan Kasi lumusot na yan dyan sa HOR Lumusot na yan dyan sa House of Representatives. Ibig sabihin, na-establish na nila na may probability. Mataas yung probability na totoong ginawa ni Sara Duterte yung mga krimen na yan, yung pagwawalda sa confidential funds. Kaya nga sila miyembro ng prosecutors dyan sa Senado. So sasabihin ng iba, bakit may preferred outcome? Meron talaga. Ito talaga ang gusto naming outcome, preferred outcome. Itong gusto naming mangyari, ma-convict si Sara Duterte. Bakit? Sasabihin niyo, bakit hindi naman patas yan? Bakit nag-desisyon agad kayo na ma-convict si Sara Duterte? Malamang, prosecutors nga Sila nga ang mga prosecutors Ang paglalaban nila, ma-convict si Sara Duterte. Hindi sila judges. Ang judges, mga senador. Kailangan kumbinsihin itong mga prosecutors na totoong nagkasala si Sara Duterte at dapat siyang ma-convict. Ibig sabihin, pag na-convict na siya, hindi na siya makakatakbo sa kahit anumang posisyon sa gobyerno at hindi na siya pwedeng humawak ng kahit anumang posisyon sa gobyerno. Yan ang trabaho ng prosecutors. Ikumbinsi itong mga judges, itong senator judges na bumoto para ma-convict itong si Sara Duterte. So yan talaga yung preferred outcome. May preferred outcome, hindi mo pwedeng questionin yan. May preferred outcome, ito yung gusto naming mangyari. Ma-convict si Sara Duterte. Hindi nyo pwedeng sabing bias. Malamang yung defense, ang gusto nilang mangyari, ang preferred outcome nila, ma-absuelto si Sara Duterte. Ma-acquit naman si Sara Duterte. Diba? Yan, malinaw yan Ngayong hapon, si Laila de Lima nagsasalita. Ngayong hapon, nakatanggap ako ng tawag. I accepted it. Kasi sa tingin ko, makakatulong naman ako. Makaka-contribute ako dyan sa successful prosecution of VP Sara kapag humarap na siya sa impeachment trial ng Senado. De Lima said in an interview with Teleradyo Servicios, Johnson, ikwento mo dyan sa programang yan, Ka-Coffee. Kinumpirma ni Laila de Lima. Daming natuwa Nag-trend nga yan Ang daming natutuwa kasi tinan mo bumaliktad talaga yung mundo Sabi nga nila, ito na, exciting part na ito. Ang paghihiganti. Kawawa si Digong dito. Insulto kay Digong to habang si Digong nadyadyaan sa dahig habang nakabilanggo siya dyan. Malalaman niya na yung anak niya dinidikdik ni Laila de Lima na pinakulong niya. Nako, insulto sa kanya yan. Konsensya niya yan. Alam nyo, si Laila de Lima, alam nyo naman na naging spokesperson ako ng first group of impeachment complaints. Lagi ko naman pinaninindigan yung rule of law tungkol sa katotohanan, hustisya, pananagutan. Nakita ko na malakas ang ebidensya at may basihan sa impeachment kay VP Sara na aasa ang prosecution na hahantong sa kanyang conviction, sabi ni Laila de Lima. Malamang yan. Si PBBM na naman ang sisi ninyo dyan. Expected na natin yan. Laila de Lima yan pero si PBBM ang sisisihin nyo. Si Laila de Lima, dilaw yan. Liberal yan. Pero si PBBM pa rin ang sisi nyo. Baka sabihin naman ninyo, yan si Laila de Lima, sinuhulan ni PBBM yan. Ganyan na naman yan. Para tumayo bilang parte ng prosecutors. Sinuhulan ni PBBM yan. Yan ang palalabasin ninyo. Mismo nga presidente nga kahapon sa press conference ni Yusek Claire Castro Ano sinabi? Hindi namin pinag-uusapan yung impeachment na yan. In the first place, walang hand ang presidente dyan. Dahil Senado yan independent yan Sa tingin ninyo, magpapakontrol ang Senado sa presidente? Si Marcoleta magpapakontrol sa presidente? Si Bongo, si Bato, si Robin Padilla magpapakontrol sa presidente? I doubt it. Hindi yan magpapakontrol. Hindi magpapahawak yung mga yan. Pero syempre, kayo mga DDS, ang sisi nyo sa presidente. Political persecution. Yan naman lagi ninyo sinasabi. Ginagantihan ng mga Duterte. Wait, parang kayo nagsimula Diba? When asked if she has any clue on what else would be part of the prosecution team, she said it is still up for finalization. Sa ngayon, ang alam ko, in-announce na rin ng akbayan at tinanggap na rin ni Attorney Shell Jokno
And then, yung dati, I think mayroon na rin silang in-announce na members ng prosecution panel. Pero syempre, pa-finalize yung listahan ng buong prosecution panel, sabi ni Laila de Lima. Correct. Kasi may parte ka-coffee, may ilang miyembro ng prosecution panel na nagtapos na yung kanilang termino bilang mga mababatas, either, ka-coffee, either tapos na sila sa limit at yung iba naman tumakbo sa ibang posisyon, unfortunately, natalo. So yan, kaya may bagong composition ng prosecution. For sure, syempre, ipapasa pa naman sa Senado yan yung bagong lineup ng prosecutors, no? Ipapasa naman sa Senado yan. Hindi pa po finale, pero as mentioned, tinanggap na rin po ni Shell Jokno, Attorney Shell Jokno ng Akbayan Party List ang imbitasyon na maging parte ng prosecution panel. Sa ngayon, ang alam ko, in-announce ng araw ni Shell Jokno. In a separate interview, Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa pa to. Mahusay ito itong abogado na to. Joel Chua, na galit si Sara Duterte dito. Pero hindi nagtagumpay si Sara Duterte dyan. Diba? Nanalo pa rin. Diyan sa Maynila. Ibig sabihin, magandang performance ni Joel Chua. Nanalo pa rin Kahit na kinampanya siya ni Sara Duterte na masira nanalo pa rin. Sinabi naman po ni Joel Chua na part of the 11-member prosecution team and described de Lima and Jokno's inclusion as a big deal. Ano kaya ibig sabihin yan? Big deal. Ibig sabihin, malaking bagay po ang pagkakasama ni Laila de Lima at ni Shell Jokno dyan sa prosecution. Malaking bagay po yan sa prosecution team considering yung kanyang credentials, yung kanyang kaalaman, lalong-lalo na sa legal practice. Alam naman natin na isang mahusay na abogado ang dating Justice Secretary na si de Lima, sabi po ni Chua sa kanyang interview dyan sa Teleradyo Serbisyo Johnson, ikwento mo dyan sa programang yan. When asked on what the criteria is or are in choosing which lawmakers would make the prosecution team, Chua said, the House leadership was the one who decided. For sure, malamang. Yung leadership talaga magde-decide niyan. Pwede ka naman mag-suggest dyan. Pero syempre, kailangan medyo dekalibre din yung kukunin ng liderato, no, na magiging miyembro ng prosecution. Alam naman, kumuha ka dyan ng hindi mahusay. Pero alam ko, not necessarily abogado. Pero syempre, lamang yung abogado. Kapag kukunin mo abogado, syempre, may karanasan na yan Alam niya na yung mga pasipasikot dyan pag-gather ng ebidensya, pag-present ng mga ebidensya. Kumbaga, advantage siya ng mga abogado. Pero ang alam ko, kahit hindi ka abogado, pwede ka maging parte ng prosecution. Correct me if I'm wrong, ka-coffee, pero yan ang pagkakaalam ko, no? So, syempre, hindi man masagot ni Chua yan kung ano yung mga criteria, no? Siyempre, nagko-control din niya sa mga sinasabi, no? Pero base doon sa sinabi naman ni Laila de Lima, si Speaker mismo ang nakipag-usap sa kanya, si Speaker Martin Romualdez. Ang namili nito ay ang House leadership at ito ay idudulog sa plenaryo para aprubahan ng lahat ng mga kongresista. Ayun naman pala Dadaan din naman sa plenary no? Kung may tutol, hindi sumigaw ang tutol doon. Kung tutol yung mga Kardema, kung ang Duterte Youth Party list si tutol, sumigaw kayo dyan. Tanggalin nyo si de Lima, tanggalin nyo si Shell Jokno, karapatan nyo naman yan. Diba? However, Chua said de Lima and Jokno, if approved by the plenary to be part of the prosecution team, will only be able to officially join the team at the start of the 20th Congress and not on June 2 when Congress resumes its sessions. Totoo naman yan. Kasi di pa nagpapalit ng Kongreso Diba? Bago pa lang naman ang pagkapanalo yan sa pagka-party list itong si Laila de Lima at si Shell Jokno. At least, we have something to look forward, no? Kasi hindi pa naman uusad itong impeachment trial. Magsisimula ang trial, as mentioned before, ng Senado after pa po yan ng State of the Nation Address ni PBBM. Kailan pa yan? July pa yan, ka-coffee. Ako nga, sa tingin ko magsisimula yung trial, talagang bakbakan na talaga yung presentation ng mga ebidensya ng prosecutor as well as yung pagdidepensa ng defense, baka August pa yan. August or September yan. So medyo matagal-tagal pa yan kasi yun nga after the SONA pa. Mahaba-habang preparasyon din yan. Though ang disadvantage naman, ka-coffee, once na umusad na itong impeachment trial, syempre matututok yung ating mga senador dito sa impeachment. Diba? Parang thrice a week ata yan Parang thrice a week or twice a week ang magiging trial dyan sa impeachment. Pero sana, i-resolve agad. Mabilisan na pag-resolve dito sa impeachment as long as ito ay alinsunod sa mga batas at walang violate dito. Siyempre, nakabantay din yung kampo ni Sara Duterte dyan Once na may mga nakita sila, teka, may mga irregularities dyan kaya-question nila yan. Diba? Dapat patas pa rin. Kasi, ang akin din naman, ano man ang maging desisyon ng mga judges. Kasi itong mga judges, senators, hindi naman talaga mga judge yan.
ng typical na korte. Sa typical na korte, yung mga judges, talagang tinitingnan talaga ang merit. Talagang tinitingnan yung mga jurisprudence, tinitingnan yung mga ruling. Kung nahihirapan sila, o tingnan mo, may mga ruling ba ang Korte Suprema dyan? May similar case ba yan? Ano yung naging decision dyan? Yung typical na judges, ka-coffee sa mga korte. Pero ang Senado, hindi. Senator judges sila. Hindi talaga sila mga hukom tulad ng nasa korte. So dito sa Senado, ito expect na natin to. Let's manage our expectation, ha. Itong mga senador na yan, hindi lahat yan titingin sa merit ng kaso. Kahit malinaw pa sa tubig ng Boracay ang ebidensya, kung pabor ka dun kay Sara Duterte, kung kakampi mo si Sara Duterte, definitely hindi ka boboto para ma-convict si Sara Duterte. Si Bongo, ano expect mo kay Bongo? Boboto yan para ma-convict si Sara? Hindi. Si Robin Padilla, boboto yan? Definitely hindi. Si Marcoleta, definitely hindi. Kasi hindi sila talaga mga judges ng tulad na nasa korte. Politics ito eh. Yan ang disadvantage, ka-coffee, ng impeachment trial. Politika ito. Yun lang. Diba? Sisingilin sila ng taong bayan. Kapag hindi tama yung decision mo dyan, medyo naging unfair ka, naging hindi ka patas, ibabalikan ka sa susunod na eleksyon. Bagamat 6 na taon pa yan, ka-coffee. Pero grabe yung dynamics ng politics eh. Kaya manage din natin ang expectation. Pero sa current assessment ko, sa tingin ko lang, ka-coffee, ha, magiging maganda naman yung laban. Pero sa tingin ko, honest take ko ito, ha, hindi makukonvict si Sara Duterte. Hindi yan makukonvict. Kasi may mga political butterflies dyan. May mga senador dyan na tatalon na. Nag-uusap-usap, definitely nag-uusap-usap yung mga yan. Hindi yan boboto makonvict si Sara Duterte. Once they have the numbers, pag nagkausap-usap na yun, teka, enough na yan, naka 9 votes na tayo, hindi na makakonvict si Sara Duterte, magtatalunan yung iba dyan. Kasi alam nila na si Sara Duterte ay major contender, potential contender pagdating ng presidential election sa 2028. Again, yung politics, ang tindi ng dynamics. Magsisitalon yan dyan kay Inday Sara Duterte. Pero sa tingin ko pa rin, naniniwala pa rin ako, magiging maganda yung laban, maganda yung magiging presentation ng mga ebidensya ng prosecutors. At talaga mai-establish nila na itong si Sara Duterte, iwinaldas ang confidential funds at dapat siyang ma-convict dahil sa ginawa niyang kasalanan. Naniniwala ako, mangyayari at mangyayari yan. Bagamat, ano pa man, maghintay tayo, ka-coffee, August or September, October, November, probably this year, magkakaroon po ng ruling dyan sa impeachment na yan ni Sara Duterte. I-komento ang inyong opinion, baka may mga nais po kayong i-share, may gusto kayong sabihin, ilagay dyan sa ating comment section, no? Mga nasa Facebook, pasuyo na lang, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, please, follow na lang po kayo sa ating page, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at kita-kita tayo, ka-coffee, sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon.